Summer na! Sino ka? Umorder lang ako kanina, hindi ko alam ba't nandito ako eh. May nawawala ba? Si Adrian. Meron pa isa, si Miko. Speaking of Miko, pinadala ako nun. May pinapasabi nga siya eh. Sabi niya, panguhin daw kita. Grabe yung guest na yun, no? Magpapadala rin ang guest. Congratulate na muna si Adrian. Kakakasal lang ni Adrian last March 21. Ano ba orderin natin? Halo-halo. Today we're going to try the cheapest halo halo to the most expensive halo halo we could find. Watch until the end because we never thought a halo halo could be as expensive as this. Feeling ko pinakamahal niya mga ano na yun, 300. Mali ka. 500 pre. Hindi rin pre, basta. Tara, order tayo, Choki. Guys, quick disclaimer. Yes, ang cheapest is yung halo halo outside, but that will be for another video. Kasi for this one, we decided to just try the branded ones. Oh, ito ang halo-halo ng Chowking. 75 pesos ang small nila. Ba't hindi natin sinali ang mga inasal? Nagkaroon ng point dati. Pag sinabi mong halo-halo, sabihin ng Pinoy, Chowking. Ang halo-halo pala, hindi pala galing sa Pilipinas. Saan galing yan? Ang alam ko sa Japan. May tawag doon pare, di ba? Kakigori pare. Shaved ice yun tsaka gatas lang. Ang alam ko, nung nagkaroon na ng shave ice na ano dito, factory, naisip ng Hapon na pwedeng pagkakitaan. So, dinala nila. O tingnan natin baka matunaw eh. Sa halo-halo, ano yung ayaw nyo? Ako kasi pinipig pre. Ako, beans. Ako rin ayoko yung beans. Yung Kasi may mga gout kayo eh, no? wala. Wala pa ka lang. Bigyan. Haluin mo na. Ayun no? Ang halo-halo ba pang summer lang? Hindi naman. Bakit ang kape, di ba? Bumabagyo, mag-halo-halo ka. Bakit hindi mo gagawin yun? Baliw ka! Ang tanong ko dyan, ba't hindi kasama yung halo-halo nyo? Hindi kasi masarap. Pinapasabi lang nung nagpadala sa akin. Tingnan natin kung anong lasa ng 75 pesos na halo-halo. Guys. Uy, grabe, di ka nauunang kumagat, ha? Alam mo, hindi ako bastos eh. Halo-halo? Matabang sa akin. Matabang. Pero parang may nangingibabaw na lasa. Baka yung ano yun, pre, yung ayaw mo. Pinipig nga siya. Sarap naman, kaya lang typical. Pwede mo siyang itabi sa street level na halo-halo. May mahanap ka pang ano eh. Mas masarap. Oo, mas masarap. Ang Chowking, dinala yan dito ng negosyante. Hanggang sa eventually, binili na siya ng Jollibee Jollibee. Corp. So, yung owner nito, si Robert Kwan. Robert F1. Yung nanay niya, may business, yung Lingnam. So, itong pinanggalingan ng Chowking, Lingnam talaga. Kung feeling ko, doon siya galing. So, si Kwan, nag-aaral. So, nung graduate, nagtrabaho din siya sa Lingnam. After niya magtrabaho sa Lingnam, nagkaroon ng politika. Naging manager siya doon eh. Ngayon, yung pinsan, gustong maging manager din. Si Kwan, naging kaibigan niya si Henry C. Nag-usap sila. Sabi niya, mag-resign ka na lang. Huwag mong hintayin tanggalin ka. So, nag-resign na siya. Heto na yung kwento talaga. Abala niyan. Ngayon, nag-isip na siyang mag-business. Sa may friend siya na 6 years nang nagtatrabaho sa Jollibee. Tapos, naging partner niya sa Chowking. So, 50-50 na sila. So, saan nakuha yung Chowking na pangalan? Is outstanding. Ganon? Mas magaling ka dun ah. Ito sabihin ko, huwag muna siyang bumalik. Eh, marami naman nag-invite doon, di ba? Gusto mo mag-ibang bansa? Tuloy niya na. Tuloy na niya. Hindi ba siya kailangan dito? Tapusin ko na yung kwento. Hindi pa tapos. Umpisa pa lang, 50-50 na si Jollibee at Chowking. Tapos nung tumagal na, naging interested na si Jollibee. Binili ng mataas na amount. Tapos pumayag na si kasi nga feeling niya pwede na mag-retire. Oy, rason. Order lang kami ma'am ng dalawang halo-halo regular. So 175 ang isa. Welcome to Guagua. I believe your proxy is Pampangan. Ay talaga? Hindi ko alam yun ah. Alam ko parang may dugo nga siyang Kapampangan tsaka taga-Benguet. Anong tawag doon? Kapampangit. Aray ko. Oy, baka may ganun po talaga. Yung ano lang po yun, yung isa lang. Ikaw, sino mas gusto mo? Yung temporary o yung... Hindi, Toko. Dahil. Nag-research to eh. Kaya nga, hindi ako nag-research ngayon eh. Sige nga, tignan natin. Pero hindi, magsasabi na rin ako ng ano. Kasi bumilib ako sa history na ito. Yung pinalo. Ang mga uso kasi dati nang babasagin. Kung baga matapon man yan, pwede mong kamay balik dito. Pero nagulat lang ako. Kasi nag-start yung halo-halo. 1900. Ito, 1908. Ginawa siya ni Sercia Juan. Boy ka na nun? Hindi pa. Hindi pa, sorry. Siya yung nag-formulate nito at katulong niya. Sino? Yung pamangkin niyang si Marta. Sila kasi nag-start na binaliktad nila yung normal. Konti lang ang sahog. Tatlo lang yan, makapuno, saging, tsaka leche plan. At sila lang nag-umpisa na yung pagkakapino. Tsaka hindi pare, ang concept pala niyan, simpleng masarap. Tama, dapat ganun lang. Simple lang ang buhay, gawin mo, komplikado. Siyempre, pag masaya ka, kung lagyan mo ng problema. O siya, tignan na natin. Cheers, cheers. Cheers, guys. Sarap na ito.
Sarap talaga. Tsaka yung yelo eh. Last time, yung nag-rank-rank tayo, hindi natin siya masyadong tinaas ang alam ko. Dahil sabi natin, yung halo-halo is hindi ganito. Yun pala, hindi kasi tayo nag-research that time. Na ang halo-halo, ang pinanggalingan nun, shave ice nga lang, tsaka gatas, tsaka munggo lang. Kung ngayon may rate pare. Ako, yung mga nilagay niya dito kasi, yun lang yung mga top 3 ko. Ako din. Ayaw niya ng mga beans. Kasi may gout eh. Uy, walang gout yan. 175 hanggang ngayon. Sulit to. Madumi lang talaga kumain si Kit eh. Hindi, lahat naman tayo. Sinusubukan ko lang kung ano. Talagang kahit nandito, no? Sukati ko lang hanggang sa nakakagawa. Wait lang, relax. Natatandaan ko sila, sir, nag-amoy sila sa shop. Oh, sila yun. Kayo din po yun? Opo. Ano in-order namin nun? Presidential, no? Nagmura ba yung price nyo? Mag-order lang kami, isa lang naman. Isang presidential. Bebang naman! Ba't nasa labas tayo? Wala silang upuan eh. So kamusta? Ganun pa rin ba ang presidential nila? May ano na, may fishball na, tsaka ano. Hindi fishball yan! Ano nga ba yan? Patingin ako, legit nga. Kasi may na-research ako, di ko lang alam kung totoo. Parang kakainin mo siya, di mo siya masyado need haluin. Pero paano yan? Ano yung nasa ilalim? Leche plan. Ay, nasa ilalim. Ah, kala ko gatas yan. Wait lang, ano nga to? Ano to, guys? Tingin ko, yema yan. So, walagang 198 bago tayo sumampa sa mahal talaga. Tikman na natin yan. Pwede mo na kainin ng ganyan niya. Oh, sige. Pagbigyan natin si Kit. Parang binabasos niya yung ano ni Kit eh. Grabe, naglo-load na. Power off. Oh, excuse mo na. Cheers! Masarap talaga sila. Ganun pa rin. Masarap talaga. Alam nyo, talagang rightfully so na sumikat sila kasi yung hype nila, worth it naman talaga. For 198, guys. Oo naman. 198 parang sulit eh. Dati pala pre, yung Quiapo, yun pala ang parang tinuturing na halo-halo capital ng Pilipinas. Kasi, di ba dati parang ang dami palang mga hapon-hapon na nakatira dyan. Kumbaga kung may Chinatown, Merong Japanese parang town. gano'n, no? Tapos, ang Quiapo, maraming nakapalibot na planta ng yelo. Kaya lang, pre, ang layo siya sa traditional na lasa ng halo-halo. Masarap siya, pero hindi siya yung parang, yung binibili mo nung bata ka. Yung traditional kasi pre, parang everyday, pwede mo siyang banatan eh. Oh. Dati nung bata ako, natutuwa akong magayod. Mga ngayod ka rin. Ano yelo? Gusto mo kayudi ko yung mukha. Yung pagtanggal, tapos gaganon eh. Ba't halo-halo pa binili mo? Ba't hindi na lang gulaman? Talagang Sa'yo pa rin yung Hindi, tinatanong ko lang. Mas maiksi ito. Ang CEO niyan si Sam Karazi. Tapos ang trivia dyan, pre, hindi niya natikman yan kahit kailan. Kasi Galing ah. bawal siya sa dairy. Pero recipe daw kasi ito ng lolo. Recipe kasi. Para mas masaya kami pag ganito na lang. Oo, di ba? De, pero kung kaya pre, rason o eto? Ako mas rason pa din. Ako pareho sa akin. Parang hindi ko siya i-crave araw-araw. Pero masarap siya kainin. Pinanindigan natin eh. Andito na tayo ngayon sa worth 990 pesos. Uy. Ito, pre, basahin ko sa'yo. Ang pangalan niya is Halo Halo Harana. A Peninsula classic of mouth-watering makapuno, langka, kaong, nata de coco, sweet beans, garbanzos, toasted pinipig, ube halaya, topped with shaved ice, ube ice cream, and leche plan. Ay, ang dami. So ngayon, kung gusto yung umain dito, hindi ko alam kung ba't kayo kakain dito. Baka big time talaga kayo. Pero Graduation. order tayo. Opo, Sir Ben. Actually, Sir Ben, our order lang is halo-halo. Sige, sir, dalawang halo-halo, harana. Yun lang, sir. Pero, sir, para lang din may idea kami kasi first time po namin. Ano ang mabenta talaga sa Dalabi Peninsula? For the desserts, most of our guests binabalikan po talaga is yung halo-halo as well as the banana. Eh, yung overall. Overall foods po, we have our local favorites, specifically yung pansit luglog po. And Wow! Dito na yung halo-halo. Pre, napakalaki Grabe. pala nito. Pero tingnan mo naman yung ice cream. Isang scoop ng malaki yan. Hindi, chiplan, bloke. Tapos may halaya pa dito sa gilid. Oh. O siya, bago tayo magkwento, natutunog. Pakihalo muna. Alam nyo ba na ang Manila Peninsula nag-open noong 1976? 15 years na, ang tagal na pala ni Api sa mundo. Wow. Ang fresh tignan, nilang kapa. Tingnan mo, pre, oh. Ang ganda tignan, oh. Tsaka yung ice nila, yung traditional, yung sinasabi niyo. Tsaka dito, ang spoon, ginto. Tsaka sinerban pa kami ni Ben ng napkin, oh. Tikman na Okay. natin. Alam niyo ba na merong mainit na halo-halo? We? Bilo-bilo, pare. Ang tawag nila doon pala, binignit. Pero kung tawagin sa atin sa Tagalog yun, ginataang bilo-bilo. Okay, cheers. Tayo. Kain pa nun, sarap. Kampay. Wow, alright.
Okay na ako. Ito ang halo-halo. Ano siya? Premium. Dapat lang naman kasi sa presyo lang naman. Ito yung tanda kong lasa ng Halo-halo. halo-halo. Ayoko na kumain ng iba. Ito na lang. Nai-imagine ko, festivity. Nung natikman ko to, alam mo kung ano yung pumasok agad sa isip. Parang ang next na ito, iba't ibang beach ang pupuntahan natin. Sarap. Ganun yung na-feel ko. Parang, okay, Blanco Case, pupunta tayo sa LU. Pupunta tayo ng Balisin. Tikman natin yung tubig dagat doon. Ano matitigman? Ang shokoy ka ba? Hindi, parang ganun yung dating eh. Totoo yun para akong bumalik sa ano. Hindi ko pa siya na-experience sa ibang kinainan namin. Sana masasabi ko, buti wala sila. Alam nyo ba na unang panahon, hindi pa uso dessert. Ngayon, naging status symbol ang pagkain ng matatamis. Kasi mahal nga raw yung sugar before. So, talagang hindi lahat nakakakain mga elitista lang. And then, parang 18th century to 19th, parang nauso na. Nagpo-produce na ng mga Kaya pala ang prinsipe, kahilig sa matatamis. Malalaman niya yung sinasabi ni Abby pag nalabas yung Singapore Mega Vlog. Masasabi ba natin na ito worth it? Ako oo, pero depende sa lugar. May factor na sa akin yung lugar. Kasi kung ito feeling ko ilalabas ko to, feeling ko pwede ko siyang mabili ng mga 500 o mas mura. Pero kasi, since nandito tayo, nakita mo naman yung mga kasama natin, mga prinsipe din, oo. Pero so feeling ko may factor yung lugar. Ano naman, worth it naman siya sa presyo niya. May sense. May sense kung bakit 990. Sa akin pang hindi. Kapag nandito, pang extra lang siya. Hindi yun yung ipupunta mo talaga dito. Tsaka parang hindi mo siya maisip orderin eh. Ewan ko. So yung dami niya, yung lasa niya, tsaka yung ambience, it makes sense para sa akin. Tama ba, Pi? Parang ka nagkakape Hindi kasi, habang nagpapaliwanag kasi kayo, tinikman ko ulit eh. Mas lalo kong napagtanto na ang sasarap ng ingredients talaga nila. Kaya siya 990 kasi yung mga ingredients na ginamit dito, hindi mo makukuha sa labas. Dagdag ko lang, yung dessert, galing siya sa dessert walk to clean the table. Kaya after kumain, lilinisin mo yung table. Linisin mo na to niyan. Hindi table yun. Ito, ginawa mo naman marmol yan. Sarap din nung nila. Biglang ganun. Malinaw, pre. Pinagtutulungan niyo lang yung isa. Wala tayong pinagtutulungan. Wala. Pero masama loob mo, pare. Bakit kami sasama loob? Ah, hindi. Itindihin mo na lang. Bakit? May sakit eh.